Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you, April 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na kayo sa bahay ni Ate Aimee. Dami na nito ah. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Magkaiba ang personal reading sa general. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Madami kayo energy sa mundo ito, gawin nyo lang itong guide. Huwag kayong masyadong maapektuhan. Okay, someone's going out of your life or the end of a situation. Siguro meron ka na i-end or may mga mag-i-ending na sa buhay mo. Halimbawa, if you are sadness, maaaring mas makaka-move on ka na ngayon, ganyan. O kaya may mga i-end ka na sa buhay mo. At syempre, wag naman sana yung may mawala, broken ring. Parting of the way in either romance or a business. May mga sitwasyon na hindi naging okay, sa nakita ko dito. Medyo a relationship na nag-broke, mga promises na nag-broke, mga hindi nagkasundo-sundo o away man niya. Talagang as in, it's broke na talaga siya, And misunderstanding. Ito yun siguro, siguro dahil dito, kung saan mga aspeto ng buhay mo to, siguro sa hindi lang kayo nagkaintindihan, Kaya mas maganda rin siguro na mas magandang magkaintindihan, para maging okay ang lahat. Pero andito ka na kasi sa sitwasyon mo, maaring i-end mo na yun or magtatapos na yun sa nakikita ko dito. Sana in a good way siya, na maging okay siya at the end. Kung ano man ito. Hindi ko siya makuha. Compliment from an admirer. Maaring asawa mo, boyfriend mo, or may admirer yung iba dyan na bago, di ba? Yan, baka compliment ka dun sa tao na yun. And vacation, siguro when it comes dito siguro sa inyo may mga pangako na magbabakasyon na hindi natupad, o kaya kung nagdadaanan nyo itong sitwasyon na to, kung sino man ito sa buhay mo, siguro it's time na magbakasyon muna kayo. O ikaw, magbabakasyon ka, O may travel kayo, o kaya para magkaroon ng pagkakasundo, baka kailangan ng ganito, Para mas maging good yung relationship kung anong mga aspeto ng buhay mo. Opportunity are waiting for you. Andito na yung door, naghihintay na lang itong door na to na pumasok ka dito. Kung ano man to, love life man ito, trabaho man to, or itong pagkakasundo na ito, or any idea na opportunity na meron sa iyo. Baka ito yung si admirer, 'di ba? O baka ito yung para magkaroon ka ng pagkakasundo, 'di ba? Baka naghihintay na to opportunity na to na kailangan yung pumasok para magkaroon ng magandang situation. Baka hindi lang talaga kayo nagkakaintindihan. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, ipasok mo. May mga nagsasuffer kayo, sa mga lungkot, ganyan. Baka iba sa inyo, madalas kayong managinip, nagkakaroon kayo ng nightmare. May mga awkward situation, ako na nakikita. And also, minsan nahadin din kayo. Malakas din kasi ang mga Pisces sa visioning. Like, yung mga problema o mga magaganap pa lang, nabivision nyo na, yan. Malakas kayo dun. Kumbaga, may mga psychic ability kasi yung iba sa inyo, And syempre, andito rin yung maaring kung ito yung mga pinagdadaanan nyo, kung sa mga aspeto ng buhay, mas maganda din na baka misunderstanding talaga siya. Mas maganda talaga na magkaroon ka ng investigating or magkaroon ng pag-uusap kung ano ang naging punot dulo ng bagay na yun. At hindi kayo nagkasundo-sundo. Yung mga ganun. O kaya naman, ikaw naghahanap ka ng ebidensya sa isang tao kasi baka may inaalam ka sa kanya, o someone na maaring kakilala mo, ini-spy ka niya, ganyan. Kung saan mga aspeto ng buhay mo na ito,
na may mga investigation o kailangan mo ng proof, ganyan. Kailangan mo maintindihan, mga ganun. Kung sa pag-aaway yan, comes sa relationship, sana magkaayos to. Kumbaga isipin nyo rin kung ano yung pinanggalingan ng pag-aaway if ever. Kung naman kayo may mga third party o kaya yung may mga taong galit sa'yo, baka hinahanapan ka nila ng butas o hinahanapan ka nila ng mali, di ba? Para mayroon silang maisisi sa'yo, ipasok mo siya. Tingnan natin mag-ingat ka lang din kasi andito yung mga trap do. Sana nakita ko ito. Baka may mga tao o may tao na maglinglang ka o sa sarili mo, di ba? Pwede ka rin yun na baka natatrap ka sa isang sitwasyon mo na kailangan mo nang i-end. Ganun. Baka minsan nililinglang mo na lang din yung sarili mo. Kasi minsan meron din tayong part na minsan hindi tayo nagpapakatotoo sa sarili natin, di ba? Ganun. May mga sitwasyon na baka matrap ka also by this April, ingat ka lang din. Baka may mga taong manglinglang sa'yo, mabiktima ka. Kung sa mga aspeto ng buhay mo. Energy ni Pisces, April. Okay, ang energy mo this April, ang nakita ko sa'yo is you're starting to valuing yung sarili mo. No? O you need, no? Sa nakikita ko dito. Andito kasi yung sitwasyon na, yes, there's a lightning. Ako nakikita. And this is the time then also na it's time to awake sa mga bagay o sitwasyon mo na nararamdaman mo yung sadness na yung sa nakita ko. Gawin mo yung magkaroon ka ng harmony with comes o peace sa puso mo sa nakikita ko dito. Try mong i-controlin o balansehin yung mga sitwasyon sa buhay mo. Siyempre, magkaroon ka ng self-evaluation dito, no? Ganyan. Yung energy mo kasi is pagkakaroon ng self-evaluation sa sarili and also may mga pag-change sa mga decision dito sa nakikita ko dito. And then, nahadun din yung baka may mga tao na magkaka-receive ka sa kanila ng pagpapayo or ikaw ang magpapayo, ganun. Marami kang gagawin na gusto mong i-priority or gusto mong gawin this time, no, by April sa nakikita ko dito. Siguro may mga ilelet ko ka na rin by this April or may mga didesisyonan ka ng mga bagay-bagay dito kung ano yung mga gusto mong i-let go, i-change, o yung mga gusto mong yung mga decisionan. Also, reflection din ito no? Yan, baka magkaroon ka ng reflection from the past situation o yung mga sadness o hardship na nararamdaman mo na sometimes you're feeling alone, ganyan. O kaya din yung parang you feeling rejected or abandoned or yung pagkakaroon mo ng mga sitwasyon na hindi mo pa kayang i-accept. This time, siguro ito na yung time na kailangan mong magkaroon ng decision to let go, yung mga dapat i-let go. No? Sa ngayon kasi, maaaring nagkakaroon ka pa ng doubt. Parang you nagtitake a pause ka pa for a while doon sa mga hakbang mo o decision mo this time sa nakatang. So, you need to control lang muna. Magkaroon ka ng self-evaluation dito. Tsaka, you need to learn from the past, no? Kumbaga, wag mo nang ulitin o wag na sanang maulit yung mga naganap o nangyari in the past dito. Kaya ang nakita ko sa'yo dito magkakaroon ka ng paninimbang sa mga aspeto ng buhay mo this April. Tingnan natin ang parating this April kay Pisces. Ano ba yan? Okay, ang parating sa iyo ay okay, ang parating sa iyo, nandito kasi isang sitwasyon mo na magkakaroon ka nga ng reflection, ganyan, maaring marirevisit mo yung mga situation from the past, ganyan, good man yan or bad man yan sa nakikita ko dito. May mga unfinished business ako na nakikita dito na pag-iisipan mo. Ang parating sa'yo kasi you're planning, no? You're planning to withdraw something into your life or recover sa buhay mo sa nakikita ko dito. Kaso, ang nakikita ko sa'yo,
nawawalan, may mga bagay na hindi mo siya kayang i-accept. Kumbaga, pwede mo naman siyang i-let go na itong situation na 'to. Ang nakikita ko sa'yo, parang nahihirapan ka ata, 'no, sa nakita ko 'to. Pero kung kasi nag-iisip ka pa, 'no, alam mo yung nag-iisip ka, nagsisiyasat ka sa sarili mo, naghahanap ka ng katotohanan. Actually, urong-sulong yung ano mo, 'no, yung actions mo dito. If you want to retire o hindi, sa nakita ko dito. Kaso ang nakikita ko sa'yo, there's a delay happen sa buhay mo, sa mga plano mo, no? Ang parating sa'yo, this April, may mga plano ka na pwede siyang ma-delay. May mga pag-iisipan ka gabi-gabi, baka magmumuni-muni ka at makaka-reminiscing ka ng mga situation mo from the past, na nakita ko rin dito. And also, yung iba sa inyo talaga is this April, may magkakaroon kayo ng mga, parang mental trap kayo sa mga bagay o sitwasyon na magaganap sa buhay niyo o nagaganap sa buhay niyo. Ganun nakikita ko. Yung iba naman sa inyo, may mga sitwasyon na gusto mo, may mga plano kayo na gusto mong i-move forward, pero maaring ito hindi mo siya ma-move forward, baka ma-delay ka pa dun. Kung ano man yung plano na yun. Pag-iisipan mo pa siya kung dapat ba, kailangan ba, mga ganon. Kailangan na ba? Yan na nakikita ko sa'yo. Maaring dito may mga mamimiss ka rin, ano, sa iba sa inyo, baka you missing someone dito. Ano ang dapat iwasan ni Pisces? April. Okay, iwasan mo daw yung isang situation sa buhay mo na magkaroon ka ng doubt sa mga idea mo. Either to a project, ganyan, or mawalan ka ng clarity. Iwasan mo yun, yung malack of clarity ka, malack of idea ka, o malack of focus ka sa mga gusto mong itama o actionan this time. So nakikita ko dito, no, yun, iwasan mo yun. You need to try to make it balance yung lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo, aspeto ng buhay mo. So nakita ko, iwasan mo din yung isang sitwasyon na hindi ka makapag-concentrate sa mga gusto mong gawin o actionan this time. And also, yung magkaroon ka ng creative block or think to a negative, no? Sa nakita ko dito. Yung iwasan mo rin yung yung ma-unproductive sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi, ang nakikita ko sa'yo, ano ba yan? Malalack of clarity ka, magiging magulo yung isip mo. Kumbaga, marami kang gustong isipin, marami kang maiisip, marami kang gustong mangyari. Pero, parang hindi mo siya mag-pursue. Ang nakikita ko dito, yun, iwasan mo yung mga idea o mga action o yung clarity mo sa buhay mo, iwasan mo, hindi mo yun magawa. No, yun ang mga dapat mong iwasan. And also, if you have a choices sa buhay mo, you need to use your head when making a decision, no? Ang sinasabi rin dito, magpakatotoo ka sa sarili mo. And also, you need to be very patient din kasi dito sa nakita ko dito, no? And ang nakikita ko rin, kung kinakailangan mo magsalita ka, no? Kung iyon ay ikakaganda ng situation sa nakikita ko dito. Iwasan mo rin yung hindi ka magpakatotoo at hindi mo masabi yung mga gusto mong sabihin para maitama yung mga mali, no? Sa nakikita ko dito. Kasi halimbawa, kung about dito sa taas, halimbawa, 'di ba, nagkaroon ng mga hindi nagkaunawaan. Kung mananahimik ka lang na mananahimik forever at hindi malalaman ng kabilang kampo, kabilang kampo yung nararamdaman mo. Magiging mysterious ka sa kanila. Hindi naman sila manghuhula para maisip nila kung ano yung nararamdaman at iniisip mo. Kung gusto mo talaga, kung example lang to, gusto nyo magkaintindihan kayo sa bawat isa, kailangan nyo na mag-usap. Kailangan mo sabihin hindi yung nararamdaman mo, syempre. Ganun. Hindi yung, tsaka you need to be very careful din
sa pananalita mo, sa nakita ko dito. Kailangan careful, pag-isipan mong maigi, and you need to be very patient sa lahat ng ilalabas mo sa sa bibig mo para hindi magkaroon ng malaking fire, or kasi ang inaano natin dito is magkaroon ng clarity or magkaroon ng balanse ha, ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Yan ang nakita ko dito. Tingnan natin ang love. Kamusta ang love? April. Ano namang lumabas? Iba dito, family eh. No? Ayan. Baka sabihin nyo, hindi, ano yung pinagsasabi ko dito. Okay, when it comes to a love, nandito yung ano yun, no? Maaring sa family mo, yung iba sa inyo, maaring family related, ganyan, sa nakita ko dito, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa. Or sa relationship mo, ganun. Ando yung sitwasyon na, alam mo sa sarili mo, kung sino siya at ano siya, o sila man siya, ha? Sa nakita ko dito. Alam mo sa sarili mo, kasi andito ka sa sitwasyon mo na parang naghahanap ka ng katotohanan o gusto mong mahanap sa kanila yung katotohanan. Pero ang nakikita ko sa'yo dito sa relationship na to, ano siya, it's not cooperating, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, hindi nagiging support ang bawat isa. Kaya ang nakikita ko dito, hindi nga to magiging maganda. Kailangan dito is you need to plan. Kailangan magkaroon dito ng goal, no? Sa nakikita ko dito. Ganun. Kumbaga, kailangan dito is a renewal para magkaroon ng bagong simula. Dito kasi, when it comes dito sa relationship na to, magkakaiba kayo ng interest. Dito. Ganun. Kung kayo, sa iba dito kasi family related to. Sa iba, kahit na kung magkarelasyon kayo nito ha, kahit na gusto mo na siyang alisin sa buhay mo, ang nakikita ko ito, hindi pa naaalis itong tao na to sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Andun pa rin yung pagpapahalaga, andun pa rin yung still interesting pa rin. Pero ang nakikita ko dito is nagiging disloyal yung isa. Nagkakaroon ng mga panglilinglang, nagkakaroon ng nililinglang, ganyan situation. Handun yung nagfi-fail itong relationship na to. Nagkakaroon ng isa dito sa inyo is nagiging arugante. Ganun. Sa nakita ko. Tsaka, maaring meron ditong immature person, sa nakikita ko dito. Yun. So, iba sa inyo, maaring because of the other person, na meron ng pinahalagahan yung isa sa inyo, kaya andun din yung maaring nagkaroon na ng pag-alis o inalis mo na to sa buhay mo. Yung iba yung mga nagkahiwalay, gano'n. Kumbaga yung isa dito ay maaring nag-uumpisa na kanyang panibagong buhay together ng kanyang karelasyon, no? Kaya maaring nagkaroon ng cutting na rin dito sa iba dito sa inyo. Kasi dahil nga sa disloyal situation. Iba dito, family to. Tingnan natin ang money ni Pisces. Okay, when it comes to your money, Pisces, sa nakikita ko dito, medyo sad, sa nakikita ko dito, kumbaga dumaan ka o dumadaan o dadaan ka sa isang sitwasyon na hindi mo ma-organize yung iyong kaperahan sa nakita ko, and this is the time na rin talaga na kailangan mong mag-umpisa o mag-start ng new beginning para magkaroon ka ng positive motion when it comes to your money, kasi it's more on disappointment ang nakikita ko dito, parang kulang, no? Alam mo yun yung sumahod ka pero parang kulang pa rin sa nakikita ko dito. Kaya this is the time na magkaroon kang ng organizing or magkaroon ka na ng mga pagsasaayos o may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo nang i-end talaga para magkaroon na ng destination yung iyong
kaparehan. Kailangan mo rin kasi mag-put some effort, no? And think to the future when it comes to your money sa nakikita ko dito. Yung iba dito, siguro andito na kayo sa situation na maaring merong paglipat ng isang pera, no? Siguro magbabangko na kayo o may paglipat. Ang ko nakikita, siguro you thinking para, itong pera ko, i-withdraw ko to, ilalagay ko dito, mga ganyan. Parang may ganun ako nakikita dito. Pero maging maayos ka daw dito sa pera mo, no? Kailangan ngayon is transition or cleansing. This time sa nakita ko medyo, kung titingnan ko to kasi hindi siya organized sa nakikita ko dito. Medyo disappointment itong sitwasyon. May mga dapat na i-withdraw. May withdrawal kasi ako nakikita dito. May pag-withdraw. Siguro may mga actionan ka, ganyan, baka iba sa inyo magta-travel ka, kaya ka mag-withdraw, or you thinking for a travel, sa nakita ko dito, kaya nakita ko rin yung withdrawing, no, dito sa iyong kaperahan. Parang meron kang isang bagay na gusto mong gawin o i-start dito. Pero sana, no, maging maayos yung pera mo. Tingnan natin ang health. Kamusta ang health this April ni Pisces? Okay. Okay, when it comes to your health, no, medyo hindi siya maganda ata sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng recovery, syempre, nagkakaroon naman ng recovery, pero minsan siguro nagiging pasaway, no, kasi nai-imbalance itong situation na to. Na siguro handun, when it comes siguro emotions, siguro emotions, itong situation na to. Kasi it's more in imbalance siya, nagiging siya, nagiging emotions there's a frustration and emotions kasi ako nakikita dito. Siyempre, handun pa rin yung pagkakaroon mo ng recovery or hindi yung pinipilit mo yung sarili mo na makarecover doon sa bagay, mga na nagaganap sa'yo. Pero, handun pa rin yung pain, no? Handun pa rin yung nararamdaman mo, yung emotions mo na malungkot ka. Kasi, kahit na nakaka-survive ka for a while, hindi ko pa rin nakikita. No, always ka nagkakaroon ng isolation. Nag-isolate ka sa sarili mo dito. Ano yung part na feeling alone, want to be alone, yan. Yung gusto mo naman na ng alone time, ganyan. Or you need, para makarecover ka dito sa nakikita ko dito. Ingatan mo rin yung emotions mo to recover. Kailangan sa'yo is balansehin mo, no? Yung mga iniinom mo, kinakain mo, sa nakikita ko dito. Kailangan magkaroon ka ng pagsasaayos this time sa nakikita ko dito. Siguro minsan, ang nakikita ko sa'yo dito, siguro minsan hindi ka nagiging ba, siguro yung mga sipon, ubo, throat, o kaya minsan siguro sumasakit yung likod mo, ganyan, o kaya handun yung sitwasyon na siguro minsan yung mga kinakain mo, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Pero kung hindi kayo kumakain naman, minsan, ang ano ko sa'yo, minsan, hindi ka kumakain. Minsan, imbalance ka naman. Parang alam mo yung sala sa init, sala sa lamig. Pag nagustuhan mo yung isang bagay o isang pagkain, yung kakainin mo. Hindi siya nababalance, no? Kailangan balansin mo yung kinakain mo this time. Kasi, syempre, importante ang health dito. May nakikita ako dito na nagpapadoktor. Ganun. Or nagpapa-hospital, doctor, or rehabili. Tingnan natin ang opportunity ni Pisces. Ano po? Devil, oh.
Okay, ang opportunity na nakikita ko sa'yo dito, parang handito yung you have an idea na gusto mo i-pursue. Ganyan. Sa nakita ko ito, parang siguro iba dito. Magkakaroon kayo ng travel, ganyan. Sa nakikita ko dito. Ando yung sitwasyon kasi na magkakaroon ka ng releasing sa isang bagay na nai-stuck ka sa nakikita ko dito. May mga ifupurso ka na idea, either this is a travel by 6 months, ganyan sa nakita ko dito, or 6 days, 6 weeks, o kaya June. June, July, August, September. August o September, mga ganyan. Ano ba ngayon? March? Basta i-ano mo lang, i-connect mo yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ito baka iba dito yung opportunity is ganun. O kaya may mga opportunity ako na nakikita sa'yo dito na may taong makikipag-usap sa'yo na taong in a distance. May communication ako nakikita. Halimbawa, nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar siya, nasa ibang baryo siya. Sa nakita ko dito, may taong makipag-usap sa'yo. Or makikipag-usap ka. Yun ang nakikita ko. Pero, ang nakikita ko dito is either ikaw ay ayaw mo siya kausapin or ayaw ka niya kausapin. Ganun. Or you thinking to talk dun sa tao na yun. Sa nakita ko dito Ganun. May communication kasi ako nakita. Kaya ibig sabihin, may makikipag-communicate daw sa iyo na tao na distance. Nasa distansya. Parang ito yung tao na nakaaway mo. O yung tao naging toxic sa'yo. Baka gusto mo na siya kausapin or baka gusto ka niya nakausapin. Or someone na sa ibang lugar. Yun ang nakikita ko dito. Andito rin yung opportunity mo rin is yung to reclaim. I-reclaim mo na yung power mo kasi may mga bagay ka na willing ka nang i-let go. Ganyan. May i-leave behind ka na. Ganyan. Handi na yung ang ano mo rin is mas more kang magiging wiser and stronger this time. Kasi andito na yung pagkakaroon mo ng sariling paniniwala. Para ipo-force mo yung mga idea mo this time kasi. Yan ang nakikita ko dito. It's good naman kasi ito. Kasi at least magkakaroon ka na ng acceptance, di ba? Dito. Tingnan natin. Advice. Advice na ba ako? Kung tama advice. Di ba? Hindi ko pa maalala kung advice na ba ako. Okay, advice. Nandito sa si Wheel of Fortune, lumabas. Wow. May travel nga iba. Okay. Okay, ang advice sa'yo is, this is the time na you need to finish the unfinished. Tandaan mo, you have a knowledge paano mo patatakbuhin yung buhay mo this time. May mga bagay na kailangan mo na talaga i-end o tapusin, or you need na magkaroon na talaga ng resetting. Kasi this is the beginning and the beginning. Kailangan mo mag-back to the zero or resetting, ang nakikita ko dito. And then also, andito na yung kailangan mo magkaroon ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yan, kumbaga, doon yung sitwasyon na you need to begin a cycle of your life. Ganyan sa nakita ko dito. May pagbabalik ng iyong power this time. And then also, ang advice din is taking to the higher path. Kailangan is magkaroon ng mahabang patient, no? Habaan mo pa yung patient mo more. Sa nakita ko dito, yun ang advice sa'yo. Kailangan dito is peace, calm, harmony, ganyan. Balanse, yun. Dapat is magkaroon ng pagtitiis o pagtitimpi sa mga nagaganap o nangyayari sa buhay. Pero, hindi naman niya sinasabi na manahimik ka. Diba? Sinasabi din naman dito na magsalita ka rin kung kinakailangan na makakagood naman dun sa sitwasyon. Okay? Trust yourself and ilaya mo yung sarili mo sa mga sitwasyon na hindi nagiging good sa'yo and be open. Kailangan lakas ng loob at umasa ka na magkakaroon ng mga mabubuting wakas o magandang wakas yung mga uumpisahan mo this time o yung mga a-actionan mo this time sa nakita ko dito. Yun, mag-focus ka to accomplish yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo.
Yun, it's time to change. Arigato namaste, God bless.